Espiritu. Ang talatang ito ay dadalhin ng ating kapatid na si Sister Mavi de Maano. Hindi, iba kasi talaga, no, hindi to basta chismis lang. Salita ng Diyos ang ating pag-uusapan, no? Kaya yung kaba is kakaiba. Tayo po yung manalangin sa Diyos. Panginoon, magandang oras po Diyos sa misa oras na ito. Panginoon, tulungan mo ako, Panginoon, samahan mo ako, Panginoon, na ma-deliver, Panginoon, ng iyong banal na salita at maunawaan po ito ng bawat isa sa amin, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong kagandahan, at ang iyong pagliligtas, Panginoon. Maraming salamat, O God. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ikapitong wika po ng ating mahal na Panginoon ay nasusulat sa Lucas chapter 23 verse 46. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Ang huling wika ng ating mahal na Panginoon ay nagpapakita ng buong pagtitiwala at pagsusuko ng kanyang sarili sa ating Diyos Ama. Amen? Mula sa kanyang sinabi, hindi ito bulong, sinigaw niya. No? Hindi ito bulong ng isang maghihingalong tao na malapit ng mamatay, kundi ito'y sigaw ng tagumpay. Sabi nga po, naganap na, it is finished, natubos na tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kung isasalin po natin sa buhay Kristiyano ng bawat isa sa atin, ang gusto ng Panginoon is, bagamat nararanasan natin lahat ng pagsubok, pakiramdam natin na may mga kakulangan, pero siya ang magpupuno. Ang gusto ng Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya. Amen? Ang gusto ng Panginoon, ilagak natin lahat sa Kanya, lahat ng ating mga alalahanin. Amen? Sabi nga po dito, kagaya rin po ng sinabi ni Haring David sa kanyang panalangin, sa Awit 31:5, sa iyong kamay pinagkakatiwala ko ang aking buhay at sa aking ibibigay ang iyong kaligtasan. Ikaw ang Diyos na mapagkakatiwalaan. Wala tayo ibang pagkakatiwalaan kundi ang ating mahal na Panginoon. Siya ang may-ari ng buhay natin. Amen? Siya ang bawat bukas natin. Amen? Sabi po dito, pinatunayan niya na siya ay tunay na anak ng Diyos. Siya ay tunay na matuwid. No, napakaganda po na pagnilayin natin na sa kabila ng hirap, sa kabila ng pasakit na naranasan ng ating mahal na Panginoon, pinanatili niya yung pagiging yung goodness niya, yung pagiging banal niya. Amen? Hindi yun nagbago. Kahit nasa kamay ng mga tao, na dahilan kung bakit siya ipapako sa krus ng Kalbaryo, kahit yuyurakan siya, sinasaktan siya, at alam niyang ikamamatay ngayon, nagpakumbaba siya. At ang ginawa niya, nanalangin siya. Minsan tayo bilang isang Kristiyano, kailangan natin i-allow yung pain na maramdaman natin para mas mapalapit tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Amen? Kung tutuusin, hindi na kailangan patayin no? Willing ang Panginoon ibigay ang buhay niya sa bawat isa sa atin. Willing ang Panginoon na tubusin tayo sa mga kasalanan natin. Sabi nga po dito, sa John 10, chapter 17 hanggang 18, dahil dito ay minamahal ako ng Ama, sapagkat inialay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Sa 18, walang makakakuha ng aking buhay. Kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihang kunin itong muli.
ang utos na ito ay tinanggap ko sa aking Ama. No? Inutos ng Ama. Hindi siya, kumbaga, He was not forced to die. Amen? Dahil sa totoo lang, merong otoridad ang Diyos ang Panginoong Jesucristo na baguhin, no? Na hindi mangyari. Na kung sa benefit niya lang, kung siya lang ang isipin niya lang yung sarili niya, na wag na lang. Kasi masasaktan lang ako dyan mamamatay ako. Pero hindi niya yung pinili. Anong ginawa niya? Sumunod siya sa Ama. Para sa salvation mo. Para sa salvation ko at sa salvation nating lahat. No? Napakabuti ng Panginoon, amen? Amen po ba? Napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Sa totoo lang po, hindi ko maano na hindi umiyak. Bawat pagtungtong nila dito kung paano gustong ipabatid sa atin ng mahal ng Panginoon kung gaano niya tayo kamahal. Amen? Kung napanood niyo po kanina, no, yung nangyari. Sabi nga po ni Sister, isipin natin na nandun tayo sa sitwasyon. No, nandun tayo, saksi tayo sa ginagawa nila sa ating Panginoon kung gaano po kasakit. At kung bilang magulang, no, gagawin niyo sa anak mo, napakasakit, di ba po? Pero tiniis yun ng ating Ama. Ibinigay niya yung bugtong na anak para tubusin tayo. Amen? Pasensya na po. I love you, Lord. Thank you, Panginoon. Pinagbayaran niya yung mga kasalanan natin sa krus ng Kalbaryo. Namatay siya, no? Sabi niya, binibigay niya ang kanyang espiritu sa kamay ng Ama. Bakit? Kamay ng Panginoon. Figure of speech, nandun yung protection. Amen? In a positive way, nandun yung protection. Alam niya, tayo bilang mga magulang, ang gusto natin, protectionan natin ang ating mga anak. Di ba? Ganon din ang ating mahal na Panginoon. Alam niya, nandun yung safety niya, nandun yung peace, nandun yung rest sa kamay ng Ama. No? Kaya, wala siya, kahit ganun yung dinanas niya sa huli, sa Panginoon pa rin siya nag-submit. Sa Panginoon, mas pinili niya pa rin tapusin lahat na tubusin tayo sa kasalanan. Sabi nga po dito, yung hindi inisip ng Panginoon, ano bang inilagat na ibinigay niya? Yung espiritu. Hindi niya inisip yung material na bagay, hindi niya inilagap yung katawan, hindi niya inilagap yung itsura niya, ang inilagap niya yung espiritu. Yung espiritu, yun yung something na tungkol sa eternal, no? Sa pagkamatay ng ating mahal na Panginoon, ang inisip niya is yung buhay na walang hanggan, hindi material na bagay. Kaya tayo, mga kapatid, kung tatanungin ko po kayo, sa tingin niyo po ba, naisuko, naisubmit niyo na ba sa Panginoon ang inyong espiritu? Kung sa tingin niyo hindi, dapat may bagay tayong gawin tungkol dito. Gaya ng kriminal, no? Anong ginawa niya? Nagpakumbaba siya. Nagsisi siya. Inamin niya na makasalanan siya at hindi siya karapat-dapat. Pero humingi siya ng tawad sa Panginoon at ang sinabi niya, kasamahin mo ko sa iyong kaharian. At ang sagot ng Panginoon, ngayon din sinasabi ko sa iyo, kakasamahin kita sa aking paraiso. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ganun din tayo kamahal. Kaya ngayon po, ang gusto ng Diyos ay gumawa tayo ng malaking pagbabago bilang isang Kristiyano. No? Bilang, sabi nga po dun sa salita kanina na, inano kay John na, itong church, no, walang difference yun. Ang gusto ng Panginoon, tayo yung nakatanggap ng salita, tayo yung nakaalam. Ang gusto ng Panginoon, ipangalat. Ipalaganap natin ang kanyang salita na ang mangyari ay lahat, ang sabi, sanlibutan. Tinubos niya ang sanlibutan. Ngayon sa pamamagitan po natin, tayo mga nakakilala sa Panginoon at nakakaalam ng kanyang mga salita, ang dapat po natin gawin ay ibahagi, kagaya po ng nangyari kahapon, no? Yung street preaching. Sobrang maraming nakarinig. But hindi man
Hindi man po nila masabi yung nararamdaman nila at hindi natin nakita kung anong naging reaksyon nila. Pero, ang mahalaga doon, nagtanim tayo, amen? Si Lord ang kikilos doon sa mga taong yun na naunawaan kung ano yung binahagi kahapon na salita sa street preaching. Amen? Ito nga po, sabi sa po dito sa Roma 10:9, kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maraming salamat po sa iyong mga salita. Salamat, kapatid Mavi. So, sa kayang huli-hulihan po, ay ang kanyang salita ay, Ama, sa iyong mga kamay ay pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Bakit kaya niya sinabi yun? Ang kanyang espiritu. Bakit hindi ang kanyang katawan lupa? Sapagkat na-fulfill na yung prophecy. Ang espiritu ni Kristo na lang ang aakyat doon sa kaharian ng Ama. Siya na yung aakyat. Yung kanyang spirit, iwanan niya yung kanyang laman, yung kanyang katawan lupa, espiritu na. So lahat, in spite sa kanyang pinagdaanan, mula doon sa panimula pa lang ng kanyang unang salita, pangalawa, pangatlo, lahat yun ay pagdurusa. Lahat ay sakit. Lahat ay dinanas ni Kristo. Sa kahuli-hulihan, Ama, sa iyong mga kamay, ay pinagkakatiwala ko ang Espiritu. This is the statement of katagumpayan. Ito'y kapahayagan ng katagumpayan na nagtagumpay na. Nagtagumpay na siya sa krus ng Kalbaryo. Nagtagumpay na siya sa lahat ng kanyang mga dinanas. Ikaw, kapatid. Tayo, mga kapatid. Kailan ba natin ipinagkatiwala sa Diyos ang ating buhay? At totoo nga ba talaga pinagkatiwala natin? O tayo pa rin ang nagkukontrol sa sarili nating buhay? Sa Diyos ang papurihan. Tinatawagan mo po ang ating Pastora Belinia, para sa huling salita at benediction, prayer and benediction. Pero awit ko muna. May ko lahat para sa ating closing song. Awitin po natin ang sukdulang biyaya sapagkat ang ating mahal na Panginoon ay patuloy tayong binibigyan ng walang hanggang biyaya. Amen? Amen. Patuloy po natin siyang awitan. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Everyone.
Kulang